Sige po, lahat po ay tayo po inanyayahan para po sambahin natin si Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord. We bless you, Jesus. Oh, we bless you, Holy Spirit. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord God. Panginoon, patuloy po namin kayong iniimbitahan, Panginoon, sa iyong tahanan. Panginoon, sa aming pagsamba, malugod po kayo. Panginoon, at sa aming mga buhay, sa aming puso, sa aming pag-awit, Panginoon, mataas po kayo, Lord God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. At bago po kami, Panginoon, umawit, Lord, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming nagawa. Pagkakasala laban sa iyo, Lord. Hallelujah. Patawarin niyo po kami. Wala na
So hallelujah. We praise you, Lord. We glorify you. Ikaw ang tinataas na sa araw, O God. We praise you, Lord. We glorify you. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, Father God, na muli mo kami pinagkaisa sa isang spirito, sa isang isip, sa isang salita. We thank you, Lord, sa araw na ito, sa kalakasan binigay mo sa buhay ng bawat isa. Sa isang linggo nagdaan, O God. You are our strength, O God. You are our hope, Father God. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, Father God. Kami po ay lumalapit, nagpapalinis ng aming mga puso, ng mga aming buhay, Father God. Ano man po ang mga bagay na hindi kayo nalugod sa aming mga buhay, Father God. Forgive us our sins. Cleanse us with your most precious blood, O God, from head to foot, Father God. At gayon po, Father God, sa mga taong nagkasala sa amin, we release forgiveness and a blessing upon blessing sa kanilang mga buhay. Salamat, Panginoon. At sa oras din po ito, dalangin po namin sa lahat ng aming gagawin, sa aming this service, O God, sa prayer meeting na ito, O God. Entrust you into your mighty hands, O God, lahat ng aming gagawin sa araw na ito, Father God. Kayo po manguna sa buhay ng bawat isa, at kayo din po ang banal mo Santo Espiritu, O God, ang manguna sa amin sa oras na ito, O God. Maraming pong salamat, Father God, at sa salita mo na aming maririnig sa gabi, sa araw na ito, Father God, na ang bawat salita mo, Father God, ay magrema sa aming mga puso, Father God, sa aming mga. We thank you, Lord, at sa lahat ng mga kapatiran namin na nandito, God. Bless us with all your blessings. Maraming pong salamat, Father God, at ito pong aming dalangin. We seal with the most precious blood of your Son, Jesus, and we give you back the highest praise, thanksgiving, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Glory to God. Hindi ko lang po itong ating Amen. Hallelujah. Papugi ng mga bata. Mga bata at saka ang gaganda. Siguro, isang tulog na lang, kayo na yung susunod na gagamitin dito sa church natin. Maybe one of you will preach, worship leader, and some of you na siya magbaback up, and at the same time, sila yung kakanta sa sayo. Kayo po ba mga bata ay na-excited na nagamitin ng Diyos dito? Ikaw, Mark, baka isang araw magdadaramis ka na. Si Mark, ba't ako nakatingin kay Brian? Kasi nakatipid ka sa akin, Brian. Mark, pareho kasi kayo ng bubo. Amen. And of course, Elijah, mag-focus ka. Kayong tatlo, apat pala, pag-uwi ni Gab ng August, kailangan kayo nandito din. Sino ang babakasyon sa inyo, Paul? Brian, uwi kayo? Sa Pilipinas? Saan ka sa Pilipinas? San Pablo lang. San Pablo. Maraming movie doon. Magdadala ka ng kalaya pagbalik dito, ha? At sabihin mo, lutuin ang dami ng gata para pagdating dito, hindi pa palis. Magpapadala sa iyo si Sister Nikki para sa kanyang kita. Sabi niya, malapit ka ba sa lake? Sa lake, San Pablo Lake. Malapit ka doon? Kapit-bahay niyo. Oo! Kita mo yung Brian, magkapit-bahay ko lang yung Sister Nikki. Kaya dapat lagi kang pupunta dito para at least alam mo sa susunod na Brian, sama mo na yung nanay mo, takatakay dito, ha? Papapray namin. May kapatid ka ba dito? Nag-iisa ka? Nasa Pilipinas? Hindi pa nandito. Nandito. Ilan ang kapatid mo dito? Isa lang po. Ilan taon na siya? Magto 2 years old. Maliit pa. Huwag mayroon pa kaya niya. Saka manigaling pa yun. Saka napaglaki. Saka may isama.
Ikaw, Mark, may kapatid ka. Nag-isa. Uni ko iha. Uni ko iho. Yes, I know. Uni ko iho. Oh, sa iyo lahat. Elijah, I know the story. Dalawa kayo, no? Ikaw ay lagi pupunta dito ka. Gabri, yung pasalubong mo para kay Mark, kay Benedict, at saka kay Elijah, ibibigay mo pagka complete yung attendance nila dito. Ikaw din, Priya, na bigyan mo sila ng regalo. Benedict, lagi mo pupunta dito ha. Elijah, chat-chat mo ha. Sapagkat tuturuan na kayo ni Mickey na makasama ni Gab sa dance man ito o sa tambourine. Kung magdadance kayo, kasama niyo si Iya. Magagaling itong dance ng mga to. Kaya kailangan talagang magamit ang mga ito. Kasi nakakatuwa yung naglalaki yan eh. Pinakamabait, si Juana. Okay, tapos na. At mas babait. Ba't tatago ka? Mas babait si Amanda. Aha, dadalawa pa lang yan. Nasaan yung pinakamabait na si Marisha na wala? Ang Marisha, ang pinakamabait namin anak dyan. And of course, si Toyo at saka si Jerickson, ang pinakamabait na bata. Sino? Si Prince, siya na yung pinaka, the best. Si Prince kasi siya yung bata na prayer warriors natin. Magaling ang pray si Prince, no? From, kumbaga yung sa kanya ginagamit ay tacos. Tacos yun. Thanksgiving, compassion, tapos yung O. Ano ba? Ha? O. Tacos to eh. Ang O ay to obey God and supplication. Yun yun. Tatlo yun. Is obedient. Mga kapatid, nakakatuwa itong mga bata ito. Tingnan nyo kung tutusin, no? Itong party ng halos kalahati sila at yung mga kalahatian halos mga pabebe nanay dyan. Yung mga pabebe. Ibig sabihin, siyempre. At saka yung mga gifted na nanay na natin. Salamat sa buhay niyo po. At patuloy natin pag-pray ang Brescia na magkameron sila ng gawain. Sa mga taga-Brescia na nanonood ng live dito, malapit na namin kayong sugurin dyan. Magkantay po kayo. To all sa mga Brescia, ng mga kapatiran namin dyan, gusto ko matikman yung aruskado ni Sister Wani na talagang May bago pa yung binagoongan. sino gluto nito? Sister Wani. Sister Wani, yung binagoongan dyan. Alam niyo po ba si Sister Wani, pangako niya ng birthday ko, magdadala siya ng binagoongan. Hindi naman pumunta to si Sister Wani. Bakit kayo? Kami na ang dadali sa inyo. Tayo-tayo lang po natin magtaglamig. Huwag po itong tangin at mahirap pa. Amen? Excited po ba kayong lahat ngayong araw na ito? Siguro lahat sa atin excited na po ako. Excited na excited din. Sa Sister Bruno, wala. Tinait baka lumayo. Nabitbit na ng kanyang anak. Nagpunta na si Anne. Salamat sa iyo, Brother Tony. Thanks God sa buhay mo, sa kalayaan na binigay sa iyo. Salamat sa Diyos. God is good all the time. Sa family niyo, salamat na ginawa ng Diyos sa buhay niyo pareho ngayong mag-asawa. At patuloy kayong maglingkod sa Panginoon, patuloy niyo ibigay yung oras niyo, at kayo ay protektado, nandun yung guidance, nandun yung protection mo kay God. Wala nang iba, hindi kaya. Kahit pa sila yung pinakamatataas na servant ng kaaway, only God, in the name of Jesus and His blood, tao. Alam mo yan, kita mo yung Brother Tony pala, si Tony ito. Maraming salamat po sa inyo. This is not the last na mag-exhort si Sister Lori because sa mga susunod na linggo, hindi pa natin alam kung anong status ng Brescia. But we do hope na sa pamamagitan ng Diyos right now sa prayer natin, magkameron sila ng gawain din ng Saturday aside sa Sunday service. Palagpakan natin ang Diyos sa buhay ni Sister Lori para sa kanyang pagkakas. Okay. Tayo po ba'y excited na narinig ang word ni Lord? Ang ating pong binigay ng Lord sa araw nito ay sa Philippians 4:6. Sabi po doon, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God.
Amen po. Diba tayo manalangin ng isang maikling panalangin. Father God, maraming salamat po sa araw na ito na patuloy po na kayong madakila, mataas sa aming mga buhay. Father, sa oras po ito, Lord God, yung mga aming puso na yung anxious namin, Lord God, ito'y tanggalin niyo po sa amin, Lord. Bagkus po, Lord God, ito'y papalitan niyo, Lord God, ng yung tapang ng loob, O Lord God, to preach your word. Hallelujah. Lord God, hindi namin kayang tumayo dito kung hindi po kami sasamahan sa aming mga buhay. At patuloy po na idinudulog ko rin po sa inyo ang aking buhay na humingi ng kapatawaran sa lahat po na aking mga nagawang kasalanan. Linisin niyo po ang aking puso at ang aking isipan, Lord God. Maraming salamat po sa kapatawaran at malaya na po kami makakadulog sa inyo. Maraming salamat po sa araw na ito. Ito po yung salita na aming maririnig, O Lord God, na ito'y tumimo sa aming puso, isipan, maging kalakasan po namin sa aming buhay. Thank you, Lord, and give you all the glory, praises, thanksgiving, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi po doon, huwag daw tayo mag-alala sa anumang mga bagay. Sa halip ay ilapit natin sa Diyos ang lahat ng pangangailangan natin sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Amen po. Dito po sa verse ng Philippians 4:6 ay isang napakagandang encouragement sa ating mga Kristiyano. Kapag po tayo dumadaan sa mga sitwasyon na yung trouble natin sa ating buhay. Napakaganda po nitong word nito ni Lord sa atin. Sabi nga po ni Lord na huwag tayong mag-alala. Ang anumang bagay sa halip na ilapit natin sa Kanya sa panalangin. Name it, ano po yung mga nagpapagabag sa ating buhay. Sakit ba yan, karamdaman? Ito may sa ating finances, mga suliranin natin sa buhay. God is able to do miracles. Naniniwala po ba kayo doon na ang Diyos ay kaya gumawa ng mirakulo? Basta po ipagtiwala natin sa Diyos, for God is good. Tapat siya sa kanyang mga salita. Si Lord ay may compassion sa lahat ng mga nangangailangan. Kaya pag po tayo ay talagang alam niyo na tayo hirap na ibigay natin sa Lord lahat. Hindi siya maramot para mabigyan ng kasagutan lahat ng ating mga pinagdadaanan. God is ready to help in times of need. Naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala po ba tayo doon? Kung tayo ay tapat sa Diyos, He's willing to answer our prayers. Ang Diyos talaga ay pag alam niyang malinis ang ating puso, at tayo tapat na naglilingkod sa Kanya. Lahat ng ating mga kahilingan, hindi siya maramot na magbigay ng kasagutan. Natatandaan niyo po nung kami, isinikreto po namin yung pagdating dito ni Pastora na talagang nakaka-amaze po ang ginawa ng Lord. Kasi, nung kami po ay nagsisimula na mag-ayos ng dokumento ni Pastora, lumapit po ako sa amo ko. Sabi ko sa kanya, Senyora, pwede bang tulungan mo ako para dun sa aking bora? Sabi niya, ni-reject niya yung sabi niya, hindi kita matutulungan dahil meron na akong dalawa dito na nakakari ko sa akin. Sabi ko, okay. Pero, nung una, nang hininaan ako ng loob. Pero sabi ko, Lord, ano po ba ang dapat kong gawin? Anong dapat namin gawin? Alam niyo po, nung may narinig ako na sabi, pwede daw kumuha yung... kasi ginawa na po ni Pastor yun sa atin niya. Dalawa sila nung atin niya na kumuha kay Sister Melanie. Nakuha nila yun, naayos nila. Sabi ko, kung ano Lord, bakit hindi po namin i-try? Eh di, sabi ko, magpunta na tayo sa patronato, itanong natin kung pwede yun. Pero joint sila ni Miggy sa kanilang redito kasi yung hindi pwede yung redito ni Pastor lang. E di punta po kami doon. Tapos ang unang-unang tinanong ko po doon sa patronato, sabi ko ay
pwede ba yan? Kasi pare-pareho sila ng Narnola. Kasi syempre, baka sabihin, bakit Narnola yung kumukuha, Narnola yung kinukuha? Ano ba yan? Baka, pero talagang lahat ng mga dokumentong to cut the story short, ipinanalangin namin, but God is good. Kita nyo nga po, ayan na si Pastora, na talagang dinidesire namin ang puso namin ni Pastor na magkasama silang mag-asawa. Kasi napakahirap po talaga na malayo ang mag-asawa, lalo na po silang mga bata pa. Kaya po, huwag kayong mawawala ng pag-asa ang Lord ay talagang bibigay na po yung inyong nulausta ng mag-ina nyo. Whatever we ask in prayer, it will be given. Seek and will be find, knock the door and will be open to you. Sa Matthew 7:7. Ano man ang ating hilingin sa ating Diyos, hindi siya nagdadalawang isip basta tapat yung ating puso. Basta lagi natin isipin in the name of Jesus, ang lahat ng mga ito ay maibibigay sa amin. Ang Diyos ang ating kaagapay. Di niya tayo pinababayaan. Amen po. Kasi minsan po, merong dumadating sa ating buhay na alam niyo yung bigla ang bagyo na dumadating sa ating buhay. Huwag tayong mga mababagabag. Instead, ipagtiwala natin sa Diyos na siya yung laging nakaagapay sa atin. Minsan kasi, kapag tayo dumadating sa mga ganung punto ng pagsubok, minsan parang na tayo, alam niyo, naglalambot na tayo, iba na yung takbo ng isip natin. Hindi natin naiisip na Diyos pala tayo na pwede natin hingian ng tulong through our prayers. Kaya po, huwag tayong mawawala ng pag-asa kapag tayo ay dumadaan sa ganyang mga pagsubok. Minsan, huwag tayong panghihinaan ng loob. Huwag tayong sobrang mag-aalala. Isipin na natin na ang Diyos ang gumagawa para sa ikabubuti ng mga anak niya na sa Kanya ay nagmamahal. Sa Romans 8:28 sabi, alam natin na ang lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ako po'y 8:28. Ako po'y magte-testimony na, ako po'y tapos na. Ito po kasi word na binigay ng Lord sa akin. Hindi ko po alam kung paano ko po sasabihin sa inyo yung nung nalaman ko po na si Pastor Aldrin na sabi ni Bishop, pumunta na siya sa Brescia. Alam niyo, pinanghinaan ako talaga ng Lord. Pero iniisip ko, mayroong purpose si Lord kaya siya lalagay. Sabi ko, bakit po Lord? Kasi minsan naisip ko, siguro sabi ko, si Lord, pag nandun tayo sa comfort zone natin, dadalhin niya tayo dun sa para tayo turuan. Kasi yung mga kapatiran natin doon ay alam niyo yung bagong pakikisama. Hindi natin alam ang ugali. Tayong mga tao, iba-ibang ugali ang ating. Iba-ibang ugali tayo. Pero ako po yung nabe-bless dahil nang sila, nung nagpunta po kami noong Sunday doon, ako po'y tahimik lang dahil na syempre, pinakapa ko po yung mga tao doon. Meron babatiin mo na yung, alam niyo yun, yung parang malamig. Pero sabi ko nga, kung si Nanay Juliet nga, napakasuplada, na wala nga siyang binabati dito. Pero, by yung prayers natin sa kanya na babaguhin yung, kasi every time na magpo-connect po tayo, pinagpe-pray ko po siya about dun sa kanyang na babaguhin siya ng Lord. Kita niyo po nung last time na siya, pumupunta na siya
nakikipagkamayan na siya. Sabi ko, Lord, walang imposible sa inyo dito sa lugar na ito. Dahil na itong gawain na ito'y inyo, hindi po sa gawain na binigay niyo para sa asawa ko. Siya po'y gagamitin niyo lamang para ma-spread ang inyong word dito sa lugar na ito. Alam niyo po, nung pagkatapos ng service, kami ay, sabi nung mag-asawahan doon, sabi, doon po, punta tayo dun sa parko kasi doon sa bahay po ni Sister Wani, hindi na po tayo pwedeng every week doon tayo kasi nabenta na po yung pinuntahan natin doon, yung space doon na pinagamit sa atin. Naapituhan na daw po. E di sabi niya, hindi na po pwede dito. At saka uuwi siya ng Pilipinas. Kaya talagang si Pastor, talagang humingi kami ng tulong doon na sabi namin ay kung pwedeng tulungan kami maghanap ng lugar. Kasi doon po napakamura ng renta ng doon. Pero hindi po, tre lokale, 500 euro lang ang renta ng bahay doon. Kaya lang hindi po tayo pwedeng sa bahay magse-service. Baka tayo kalabugin ng mga tao doon, sabihin ng ingay nyo. Kaya po pinagpe-pray namin ni Pastor, makakita tayo ng lugar na yung pwede po talaga na anuhan ng kulto ng ating service na ganito. At si Sister Ellen po ang nagsabi sa amin na meron siya mga kakilalang mga tawag dito? Oratorio. Pansamantala, ganun pong gagawin natin sa oratorio, tapos siguro viewin lang pag iniloob ng Lord, at saka tayo, alam niyo po, nung naglalakad kami papuntang parko, meron dalawang kapatiran na sabi sa akin nagte-testimony na sila ng buhay nila. Sabi ko, naku mga kapatid, ganyan din ang pinagdaanan ko. Sabi ko sa kanila na, sabi ko, ganyan, nakaka-amaze dahil ng doon pa lang kami talaga nagkausap ng gano'n. Pero ipinagtiwala na nila sa akin yung kanilang mga, alam nyo yung pinagdadaanan nila sa buhay. Sabi nila, kami din po ay gusto namin magpa-counsel. Sabi ko, kami hong mag-asawa hindi perfecto, kami din po'y nag-aaway. Dumaan kami sa ganyan, pero salamat sa Lord dahil na kami ay binigyan niya ng ano ang aking asawa para ma-born again. Dahil kung hindi na born again po yan, baka kami hiwalay na ng landas. Pero glory to God, siya po ay ginamit talaga ng Lord at doon ko po talaga nakita na siya ay unti-unti binago. Kaya po ako nagpapasalamat sa Lord. At hinihiling ko po sa inyo lahat na kami ay lagi niyong isama sa panalangin. Dahil nang hindi po ganong kadali. Dahil nang isipin nyo, gigising po kami ng maaga. Yun po, kaya namin yung pastor yun, kaya namin gawin. Gigising kami ng maaga, pupunta kami doon, para mag-Sunday service. Pero yung syempre hindi natin alam kung ano yung ating tatahakin doon. Yung mga makakasalunguhan natin. Pero we still praying yung mga nakakasama namin doon, okay naman po sila. Ano naman po sila, yung kita nyo sa kanila na talagang willing at saka open yung kanilang puso na tinatanggap nila si pastor doon para mag-pastor. Kaya po salamat po sa Lord at talagang hindi po siya nagpapabaya dun sa mga panalangin natin. Ito po, dito po ako magtatapos. Sabi po dito sa Isaiah 26:4, magtiwala kayo kay Yahweh, magpakailanman sapagkat ang Diyos na si Yahweh ang walang hanggang kublihan natin. Amen po. Siya lang po talaga ang tutulong sa atin. Sa ating kakayanan, wala po tayong magagawa. Pero kung ito po yung ibibigay natin sa ating Diyos na buhay, at siya talagang nagmamay-ari ng lahat, at siya ang nagmimirakulo sa ating buhay, wala pong imposible sa Kanya. Kaya po, salamat po sa inyo.
kahit na po kami medyo nalulungkot dahil ng pag-Sunday, iba po ang aming nakasanayan namin, nakasama namin kayo, doon ay kasama na yun. Pero nagpapasalamat pa din po kami dahil sila ay okay doon at sila ay tinanggap naman po nila kami ni Pastor Do. Kaya po, to God be all the glory at patuloy niyo po kami ipanalangin. Amen po. Praise the Lord. Yung pong para din po sa akin yung sinabi niyo ng Philippians chapter 4. No? Don't be anxious about anything. At ako pinagpapasalamat sa Lord na talagang sa tama po sinabi ni Lord, hindi po siya madali. Pero ang aking pong faith sa Lord na talagang paalala niya sa akin na huwag kang maging ansyoso. Hindi sa iyo ang ministry. Ako nagmamay-ari niya, kaya ako magsusupply ng lahat ng iyong pangangailangan. Doon po ako na talagang na-amaze sa Lord. So, yung punta namin noong Sunday, yung balita sa amin, nung una talagang ang worship masaya eh. Tapos nung ako po yung nag-exhort ng tithes and offering, ini-testify ko din po na sa amin na sa Milan na nga po ang mag-support or yung mag-aalaga sa JA1 Brescia, parang hindi naman po sa para silang nalungkot. Kasi yung sinabi ko po, every Sunday na dito na ako, parang natigilan din po sila. Dahil nang wala po talaga place. Ang inaasahan ko din po talaga na yung lugar kung saan tayo nagdaos ng pumunta tayo sa Brescia, alam ko pwede na rin yun. Sabi ko nga, Lord, pagtiyatsagaan namin. Pero nung tuturo po si Ribanji, ang Holy Spirit talaga nangungusap sa akin na hindi ito ang lugar mo. Hindi ka dito magre-remain sa bahay. So, nung nagpipreach po si Ribanji, nagpipray ako, Lord, alam ko ihahanap mo ng lugar. Lugar na kung saan kami malayang makapagpupuri, matutugtog ang aawitan ka namin dito sa lugar ng Diyos. So, cut the story short, nito pong tapos ng Sunday service, eating fellowship, medyo kahit po ako nag-alala din, sabi ko, Lord, sana kami pupunta. Sana kami mag-service. So, pinuntahan po namin yung parko. Maganda yung parko. Malinis, tahimik, may mga table, ang mga bata pwedeng magtakbuhan kung saan, kasi rechintado din po sila. Tapos may mga fish pond doon, may mga, ang tawag dito, may mga karpa ng mga alagang lalaki nga po ng isda. Sabi ko, Lord, pwede na rin dito hanggang maganda pa ang panahon. Pero I believe na meron kami lugar na kung saan kami makakapag-fellowship, magkakaroon kami ng Sunday service, at makakonquer namin ang Brescia in Jesus' name. Yan lagi po mga kapatid ang aking prayer. Kaya po, kami po, include din nyo kami sa inyong prayer. Isama nyo po ang JA1 Brescia, family natin yan. At kami po ito pong aming huling cell group or itong prayer meeting namin. So, in-explain ko rin po, even about mga preaching, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng mga word mo para sa mga anak mo sa JA1 Brescia. Ano po talaga silang mga bago? Bago po talaga silang mga born again. At pag nakikita ko nga po yung mga picture nila, talagang may mga picture pa sila sa Kapapadyo. So, sila naman po ay talagang the time na maka-fellowship, nakikita ko po yung fire sa kanila to serve. At ang akin po talaga yung encouragement, ini-encourage ko din po sila. At marami pong salamat sa lahat ng mga taga-Brescia at talagang sila po ay natin yung apoy para mag-serve. Kaya hindi po yan, yung pamilya po ni na Brother Michael, yes? Na-amaze po ako doon, ang buong pamilya na ginagamit. Sina Brother Jude, yan. Ang pamilya nila, ang larayo po nila sa Buenos Mantuba, 45 minutes para lang makarating ng Brescia, pero pinupuntahan nila. Tapos si Sister Ellen, na matagal na po din po doon, siya po yung aking nakokontak para makapag-inform po
kung saan makakapag-Sunday service. At sila po talaga yung gustong-gusto nila. So, patuto si Red Ellen. Si Red Ellen. Si Sister Ellen, si Red Ellen, taga-Pilipinas yan. Hallelujah. Sister Ellen po, sabi ko nga, mother ko ang tawag ko sa kanya. Ngayon, sabi ni Sister Lori, tiya na lang. Pwede rin. No, dahil nang siya po pinakamatagal na doon, nagkakwentuhan kami, sabi ko, Mother Ellen, kung ano yung kailangan ninyo, sabihin nyo sa akin, God will provide. At ito po aming darating na bukas, I pray na talagang sa buong leadership ng JA1 Brescia ay maka-fellowship pa po namin. And I pray na makarating din si Reggiano doon at ang mga kapatiran para makita yung bawat ating mga kapatid sa pananampalataya sa JA1 Brescia, kayo rin ay maging kalakasan ng buhay ng bawat isa. Amen po ba? At palakpakan natin ng Lord. Ang sabi na, don't be anxious about anything. But with prayer, with thanksgiving and supplication, ganyan po ginagawa ko. Wala na po akong ginawa kung hindi manalangin, ipanalangin ng lahat ng kapatiran. Hindi ko po sila talaga kilala. By name, hindi ko kilala. Tinatanong ko pa po si Reggiano, ano yung pangalan mo? Matangkad na may salamin. Hindi ko rin kilala. So, kilala din niya po lang si Brother Michael, di po ba? Brother Joel. Yan. Brother Joel. Brother Joel, pinagpray mo dahil masakit yung kanyang manhood. Pero salamat pa rin sa Lord at something na mayroong gagawin talaga ang Diyos sa JA1 Brescia. Amen po ba? Sister Dina, yung family nila, ayan po ang aming pinaka-coordinator doon. Pag-pray din po natin yung pamilya na yan. Alam naman niya, Sister Wani, yan po ang cook namin doon sa ushering. Praise the Lord po. At Reb, may baka po may sasabihin. Amen. Hallelujah. Sabi nga ni Pastor na po, huwag tayong ansyoso. Anong report na to? Ano ba to? Spain ba to? Ansyoso, ang katapat lang nito, dapat maging seryoso po. Amen. Pag nakitaligad na serious kayo, mawawala yung anxious niyo. Kasi yun lang naman talaga hindi laro ang paglilingkod sa Panginoon. Ito ay parte ng commitment natin kay God na seryosohan to. Hindi to naglalaro tayo, hindi to basta lang sabihin natin na you have faith, hanggang doon lang yung faith mo. Hindi po, may laban bilang isang Kristiyano. Because challenges, problems, at yung mga circumstances natin sa buhay, part yan isang Christian. At without yung mga bagay na yan, parang hindi natin matetest if God is moving in our life. Kasi kapag comfortable ka at okay sa'yo yung pinagdadaanan mo, ibig sabihin, nasa linya ka na ng kaaway. Kasi okay lang sa'yo. Pero pag may trouble talaga, naglalaban. Lalaban talaga to. Kasi may Diyos tayo at may kaaway tayo. At lahat ng yan ay talaga na mapagtatagumpayan natin because the blood and the name of Jesus is powerful. Yun lang. Yun lang ang katapat, sapat na para sa ating lahat. Kaya mga kapatid, tayo'y maglingkod, magseryoso tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Parte ito ng buhay nating nilalakaran. Kaya maging panghawakan natin ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Like King David, sabi nga niya sa prayer niya, sa Psalms 55, alam niyo po yun. Yun yung hinihingi niya, Lord, huwag mo maalisin sa akin yung righteous coming from you. Amen. Ayoko yung righteousness na sa sarili ko lang. Because King David, that time talaga naranasan yun because he is powerful, he has the authority. Ginamit niya lahat ng yun. At hindi niya naisip na yung parang katuwiran na yun ay galing na lang sa kanya, hindi kay God. And during that time na talaga nagsasuffer na siya na alam niya, hindi na kumikilos ang Diyos sa buhay niya. Sabi niya, Lord, do not cast out yung righteous coming from you. At hindi ko kaya, sabi niya gano'n. At sa atin din bilang tayong mga anak ng Diyos, manahan tayo kasama ang Espiritu niya sa paglilingkod sapagkat without the Holy Spirit, we can do nothing. Without God,
we're nothing. At yun po yung lagi natin panghahawakan sa atin bilang tayong lahat, mananampalataya. Pag-pray natin itong mga batang to, not only yung attendance nyo nandito, kailangan yung puso nyo okay. Okay ba kayo mga bata ngayon? Kailangan pag naglilingkod kayo kay Lord, gusto nyo itong ginagawa nyo. Masaya ba kayo na nandito kayo sa temple ni God, sa ginagawa nyo? Sente Felice. Okay. Buti naman, para gano'n. At kailan ang uwi mo free yan? Ha? Mercury. Mercury pala uwi mo nito na Kayo Gab, kailan ang uwi nyo? Hindi mo alam kasi hindi ka bumili ng ticket no? August 5 ang uwi nyo. Gabriel, tanda mo yun. Sabi niyo, kakalimutan ko rin. Si Gabriel, pwede ko sabihin, si Kuya nakakahiya. Okay, sige po tayo tumayo, tayo mananalangin. Hallelujah. Palakpakan natin ating Diyos. Siguro mag-ano lang tayo ng music dyan na medyo mahinga. At siguro ngayong araw na to, ang mag-pray na lang muna ay si Pastor Arvin ako. At i-close ni Pastora after. Okay, Pastora? Yung closing sa'yo. At ang sa'yong pag-close, yung gawain natin tomorrow, the music team, yung mag-preach, at yung mga tatayo tomorrow. And the pressure, of course. The pressure yung pinaka-prayer natin yung service nila tomorrow para mas maganda yun. Hallelujah. Sige, isang papalakpakan natin ang ating Diyos na buhay sa Espiritu at katotohanan. Father God, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po, O Lord God, sa lahat ng mga anak mo na inuna inyong panyapak sa lugar na ito sapagkat dito pa lamang sa lugar na ito naranasan na namin ang presensya mo. Nagpapraktisan pa lang yung worship team, O Lord God. Naranasan na namin yung kapangyarihan mo na kumikilos dito sa lugar na ito. Salamat po sa pag-aawitan ng music team kanina sapagkat ito yung isang gawain, O Lord God, na makasama namin, O Lord God, during the worship, yung mga matatapat mo anghel, na ipinakita mo, O Lord God, na nasa lugar nito. At naniniwala kami yun sa pagkilos ng banal na spirito, O Lord God. Even, O Lord God, ang presensya mo, hallelujah, ang siyang naranasan namin. Salamat po, Father God, sapagkat inuna ng mga anak mo ang lugar na ito, ang gawain ito, sapagkat naniniwala at nananampalataya sila, O Lord God, na kayong Diyos na aming sinasamba, pinapupurihan sa aming kalagitnaan. Tunay na wala kaming magagawa kung di mo kami sasamahan. At maging, O Lord God, yung kapangyarihan mo, yung presensya mo, O Lord God, na siya lagi namin katabi, kasama sa lahat ng gagaling ang lahat ng ito, O Lord God. Ano man ang plano at gawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa, alam namin, O Lord God, yung protection na siya namin pinangahawakan sa oras na ito. Wala siya nang magagawa, Father God, sapagkat sa dugo at pangalan pa lang ng Panginoong Kristo, wala na magagawa ang kaaway na ito. Salamat, Father God, sa mga anak mo, O Lord God, na ginagamit, O Lord God, sa inyong gift sa church na ito, sapagkat ito yung nagiging daan. Ito, O Lord God, yung pinangahawakan namin. Salamat sa regalo mo ng deliverance, O Lord God. Maraming mga anak mo, Lord God, na nami-minister. Maraming mga anak mo nakakanaya. Tunay nga, Lord God, walang anumang plano at gawa ng kaaway sa buhay namin, ng isang pamilya, sapagkat sa mga kapangyarihan ng Panginoon Kristo, nakakalaya sila. Salamat po, Father God. Lord, patuloy sa oras na to, sa lahat ng mga anak mo na narito na may karamdaman. Idinudulog po namin sa inyo ang kanilang mga buhay. Naniniwala kami, Father God, O Lord, sa pag-unat ng inyong makapangyarihang kamay. Mga kapatid, kung meron kayong nararamdaman, anumang sakit ang nararanasan niyo sa oras na ito, ituon niyo ang inyong mga kamay. Ikilos ang Diyos sa oras na ito. Dinideklara ko, kasama ang kapangyarihan ng Diyos, na sa pagdaloy ng banal na dugo ni Kristo, anuman ang nararamdaman mo, you will receive complete healing. Maging sa pagdaloy ng banal na dugo ni Kristo sa buong katawan, sa katawan ng isang tao na may karamdaman, Lord God, magmamanifesto sa sirkulasyon ng dugo. All virus, bacteria, O Lord God, na meron dito, kinakas out namin. Maging, O Lord God, anumang karamdaman, idideklara na maglabi ng mga anak mo sa pagdeklara nila, O Lord God, kinakas out nila ito sa kanilang katawang physical, O Lord God. Salamat, Father God. Hallelujah. Patuloy namin dinideklara, O Lord God, sa oras na ito, yung full protection sa buhay ng aming spiritual father, sa buhay ni Apostol Bishop Art Gonzalez, O Lord God, sa buhay ni Rebling. Ito mag-asawang ito, O Lord God, na itinalaga mo
dito sa inyong gawain ito, O Lord God. Pinamumunuan nila, O Lord God, ang deliverance. Lord, thank you. Salamat sapagkat ang daming natutulungan makalaya. Ang daming, O Lord God, natutulungan para ma-cast out lahat ng espiritu, O Lord God, na hindi sa inyo. At patuloy kami naniniwala, O Lord God, na mag-asawang ito gagamitin mo sa lahat ng parte ng buong mundo, O Lord God. Lahat ng matutungan nila, lahat ng puntahan nila, O Lord God. Lord, hallelujah, marami ang mga minister, marami ang mga kalaya, O Lord God. Mararanasan nila kapangyarihan mo. Sa kapangyarihan ng kanilang mga kamay, mga labi na namumutawi ang iyong salita, O Lord God. Mararanasan nila kapangyarihan. Salamat sa mag-asawang ito, O Lord God. Maging sa kanilang buong pamilya, sa kanyang mga anak, O Lord God. Patuloy na pagpapala, O Lord God, ang padaluyin mo. Bilang aming spiritual parents, O Lord God, sa buhay ni Rev Lynn, ni Bishop Art, O Lord God, kami mga anak nila. Dadami po, O Lord God, ang pagpapala ng kanila hanggang sa aming mga churches, O Lord God. Even dito, sa Milan, hallelujah, sa Rome, at sa lahat ng satellite ng Rome, hallelujah, under, O Lord God, sa buhay ni Repanji, Pastor Nelson, si Pastora Jenny, O Lord God, si Pastor Pen, si Pastor Cedric, O Lord God, yung mga anak mo na tinalaga na maglingkod sa inyo, O Lord God, hallelujah. Salamat, patuloy niyo po silang gamitin sa inyong ministeryo. Pagpalain mo kanilang mga buhay. At kayo din, O Lord God, sa buhay ni Rep Opera sa Germany, at yung kanyang mga satellite, O Lord God, sa buhay ni Pastora Arlene, sa buhay ni Pastor Luis, O Lord God, na nasa Germany. Salamat sa kanilang mga buhay, O Lord God. Patuloy mo silang gamitin sa inyong ministeryo. Nawa po, O Lord God, ma-practice nila ang deliverance sa Germany sa pangalan ni Jesus. Patuloy din, O Lord God, namin dinudulog sa oras nito, O Lord God, ang Church ng London. Sa pangunguna, O Lord God, ni Repet, O Lord God, ni Pastor Jeff, si Pastor Raylan, Pastor Marcel, si Pastor hallelujah, Ted, hallelujah, Father God in heaven. Sa buhay ni Rev Ruel, ni Pastor Maylene, Lord, ang lugar na ito, makonquer, O Lord God, ang gift mo sa church ng J1. And we do believe, O Lord God, yung blessing, upon blessing sa buhay ng mga anak mo itinalaga dito ay dadaloy maging sa congregation nila. Gayun din, O Lord God, hallelujah, sa Spain, sa buhay, O Lord God, ni Pastor Marcel, ni Pastor Danny, O Lord God, na patuloy, O Lord God, na ipinakikita mo, O Lord God, ang kapangyarihan mo sa kanila sa pagdideliverance, O Lord God. Marami, O Lord God, ang makakakilala sa J1 Spain because of deliverance. Gamitin mo yung kanila mga buhay. Salamat po, salamat Father God, at naniniwala din po kami, O Lord God, even sa supervising pastor, O Lord God, na patuloy, O Lord God, na ginagamit mo sa Europe, sa buhay ni Rev Jerry, O Lord God, sa katuwang niya sa buhay ni Pastor Avanti, Father God in heaven. Ang mag-asawang ito, Father God, patuloy na i-anoint po silang pagpalain, patuloy na pagpapalay, dumaloy sa kanilang mga buhay. Maging, O Lord God, sa kanilang satellite, sa buhay, O Lord God, ni Pastor Bert, sa buhay ni Pastor Albert, O Lord God, patuloy, O Lord God, na gamitin mo ang mga anak mo na narito, Father God in heaven, kung paano mo sila itinalaga, Father God, gamitin mo ang mga buhay nila. Father God, maraming salamat po sa oras na ito. Patuloy namin dinudulog sa inyo itong church ng J1 Milan. Father God, hallelujah, sa inyong lingkod, sa buhay, O Lord God, ni Pastor Mafay, sa buhay ni Pastor Audrey, sa lahat ng leadership dito, sa men's, sa women's, O Lord God, sa ushery, patuloy, O Lord God, na kayo mamuna sa kanilang mga buhay. Sa buhay, O Lord God, sa aming music team, sa buhay ni Brother Eric, O Lord God, sa buhay ng nasa youth, sa buhay ni Mr. Nicky, sa children, sa buhay ni Chai, maging, O Lord God, hallelujah, sa aming media, O Lord God, sa production, O Lord God, hallelujah, sa buhay ni Mr. Lori, sa buhay ni Mr. Evelyn, Mr. Jenna, Father God in heaven, and the rest of the group, O Lord God, patuloy mo gamitin ng mga anak mo ito. Upgrade, O Lord God, yung way ng social media, just to impress, O Lord God, yung power ni God na magamit to impress people, O Lord God, na nanonood dito. Patuloy, O Lord God, na muna kayo para sa aming mga
anak mo na ginagamit sa ministeryo ito. Father God, iba't iba ng ministeryo, itinalago mo ang mga anak mo. Kung saan man sila naroon, O Lord God, maliit man ito, hindi man nakikita, pero naniniwala ako yung ministeryo kinaroroon na nila, O Lord God, papapalit padadalhin mo sa buhay ng bawat isa. Manguna kayo, Father God in heaven, kayong pumilos sa buhay ng bawat isa. Ipinapaubaya namin, O Lord God, itong templong ito sa inyong kamay. At huwag niyong hayaan, O Lord God, na kami mawala, bumitaw, sapagkat naniniwala kami, O Lord God, ano man ang mangyayari sa inyong templong ito, ano man ang kagustuhan yung mangyayari, O Lord God, nandun yung control mo. Nasa inyong control, O Lord God. Sa mga anak mo na nanlalamig sa lugar na ito, sa templong mo, Lord God, we restore upon them, O Lord God, yung strength coming from you. Ibuhos mo sa kanila, O Lord God. Puspusin mo ang mga anak mong ito, O Lord God. Hallelujah. At patuloy, Father God in heaven, ibalik mo yung desire ng puso nila, yung eagerness ng puso nila, O Lord God, na mag-serve sa inyo, O Lord. Hindi lamang na makasama namin every Sunday, bagkus, O Lord God, yung aming prayer meeting on Tuesday and Thursday. Makasama namin itong mga anak mong ito. Even sa Saturday, O Lord God, lahat ng mga magulang ng mga batang ito, dalangin namin, prayer namin, O Lord God, na kapag ang mga bata ano muna na magsabi sa kanilang mga magulang, hindi nila ito matatanggihan. Kayo manguna. Kayo makita, O Lord God. At patuloy, O Lord God, sa oras nito, sa lahat, O Lord God, ang pinagpe-pray namin, na may karamdaman na nasa prayer list namin, sa buhay ni Sister Lizzie Cabrera, O Lord God. Am I correct, Cabrera? Hallelujah, Father God, ikunan po po ang inyong makapangyarihan kamay. Lord, salamat. Yung happiness po sa Kanya, O Lord God, salamat. Yung peace sa Kanyang isipan, yung peace sa Kanyang puso, O Lord God. Ingatan niyo po ito, O Lord God, sapagkat niyo siya humuhukot sa kalakasan. Ito yung laban, O Lord God, sa Kanyang buhay. Pero yung yakap mo, nandun yung saya, nandun yung lakas ng loob, kapayapaan na pinagkakaloob sa Kanya para sa batalya nito. And we declare, O Lord God, sa buhay ni Sister Lizzie, na complete healing be upon her. Lord, yung dialysis, every time na pumapasok itong chemical sa kanyang buong katawan, tunay nga yung kagalingan para sa kanyang kidney, ipagkakaloob niyo po, O Lord. Tinapass out namin, O Lord God, yung unfunctioned kidney sa kanya. Bagkus, magpapunction ito, dinideklara namin ito sa pangalan ni Jesus. Patuloy kayong pumilos sa kanyang buhay. Patuloy na maranasan niya, O Lord God, yung kapangyarihan na nanggagaling sa inyo. At naniniwala po, O Lord God, kikilos kayo sa buhay. And of course, Father, dinudulog din namin another kidney problem sa buhay ni Brother Priscissimo Alamang, O Lord God. Lord, sa kanyang sitwasyon sa oras dito, para sa kanyang kidney problem, naniniwala kami, O Lord God, dito, kung may purpose kayo sa buhay niya. Alam namin, O Lord God, bagkus ngayon, sa pananalangin namin nawa ang kanyang isipan, O Lord God, may matuon sa inyo. Ano man yung nagiging handang para sa kanyang kompleto kagalingan, maranasan niya. Hallelujah. Kapatawaran sa kanyang kasalanan. Kalinisan ng banal na dugo ni Kristo sa kanyang puso't isipan. At sa pagpatong ng makapangyarihan yung kamay sa oras na ito, mananalaytay sa kanyang kapangyarihan ng banal na dugo ni Kristo. And you will receive, Father God, yung complete healing in the name of Jesus. Lord God, maraming salamat. Maraming salamat, O Lord God, sa gawain ito. At idinudulog namin, O Lord God, sa oras na ito, O Lord God, ang lugar ng Brescia. At patuloy namin itinataas ang gawain ng Brescia, O Lord God. Lord, hallelujah! Children of God, declare na ang Brescia, hallelujah, hindi lamang, O Lord God, magiging templo mo ito at marami kang gagamitin sa lugar na ito, O Lord God, na siya muna maging leaders, O Lord God, in the name of Jesus. Hindi mo hahayaan ang Brescia, O Lord God, na masanay, O Lord God, ng Sunday service, but because we declare even prayer meeting Saturday, Thursday, O Lord God, lahat ng oras ng pananalangin, O Lord God, gagamitin mo yung mga buhay nila. Gagamitin mo, O Lord God, sa Brescia
ang pamilya ni Brother June, pamilya ni Brother Michael, pamilya ni Brother Joel, sa pamilya ni Brother ni Sister Wally, O Lord God, Nanay Ellen, O Lord God, patuloy ang mga pamilyang ito, O Lord God, ang mga kabataan, mangunguna, O Lord God, hallelujah. Gagamitin mo po, O Lord God, si Shane para sa mga kabataan, si Andre, O Lord God, at ang mga kabataan ni Brother June, lahat ng ito, O Lord God, pagsasama-samahin mo sila, O Lord God, upang ang mga kabataan ito ay maging ilaw sa lugar ng presya. Gagamitin mo po sila, O Lord God, sa pangalan ng Jesus. Hallelujah. Lord God, maraming salamat po. At patuloy, O Lord God, sa oras na ito, pinagpe-pray ko ang buhay ng aming pastor, ang munting pastor sa buhay ni Pastor Arlene, O Lord God, sa buhay ni Sister Lori, O Lord God, nadadali mo sa lugar ng presya, Father God. Lord, yung puso nila, yung isipan nila, hawakan mo, Father God, in heaven. At naniniwala kami yung patnubay mo, ipagkakalong mo sa kanila, O Lord God. Bawat hakbang, O Lord God, ang mga anak mo ito, nandun yung pag-iingat sa kanilang sasakyan, Father God, in heaven. Sa lugar na ito, O Lord God, lahat ng iikutan nila, makakonquer nila, O Lord God, by your name, by the power of the blood of Jesus, O Lord God. Gagamitin mo, O Lord God, ang anak mo ito, O Lord God. Lord, kayo nagsabi, even his prayer, na prayer ni Jabez, O Lord God, nung yung lugar na ito, O Lord God, ikaw conquer mo para sa kanya. Naniniwala kami, O Lord God, pinangahawakan namin yung kapangyarihan mo. At no one, O Lord God, no one can distract, O Lord God, sapagkat kayong Diyos na makapangyarihan. Hindi mangyayari ang lahat ng ito. Hindi mangyayari, Father God in heaven, sapagkat wala anumang plano gawa ng kaaway sa buhay ng pastor na ito. Sa buhay ni Sister Lord, O Lord God, patuloy mo silang gamitin sa lugar nito. At naniniwala ako ngayon pa lamang inihipo mo na ang mga puso, O Lord God, ng bawat pamilya na narko. Bawat deklarasyon bukas sa preaching ni Pastor Arlene, O Lord God, ito ay magrerema sa puso lahat ng mga taga-presya. In the name of Jesus, hallelujah. And we declare, Father God in heaven, ang presya ay isang templo, O Lord God. Hallelujah. Hindi lang yung kahayaan, Father God in heaven. Ang presya nito, O Lord God, ay magustuhan nila ng isang beses o dalawang beses na isang buwan. No. It is your church. Church mo ito, O Lord God. At alam namin marami nangangailangan sa presya. Gagamitin mo mag-asawa nito, O Lord God. Pakikilala doon ng Panginoong Kristo, O Lord God. May tatanghal doon ng Panginoong Kristo, Panginoon. Oh, Jesus. Hallelujah. Father God, salamat. At muli, O Lord God, sa oras nito, hallelujah. Patuloy, O Lord God, kayo lang ang mataas sa aming kalagitnaan. Kayo lang, O Lord God, mapapulihan sa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Patuloy po kaming lumalapit po ka, patuloy sumamo sa iyo sa oras nito. Patuloy namin inanas, maranasan ang iyong dakilang presensya. Lord, sa oras po ito, ay nilalapit namin sa iyo ang aming gawain, ang aming Sunday service sa araw ng bukas dito sa J1 Milan. Salamat, Panginoon, dahil ngayon pa lang bawat isa sa amin, bawat congregation, Panginoon, darating sa araw ng bukas ay excited, expectant, Panginoon, sa iyong gagawin, sa iyong ipaparanas sa bawat isa. Naniniwala kami, Panginoon, na mayroon kang matinding inihanda para sa araw ng bukas sa aming gawain. Kaya, Lord, hindi mo kami bibigoyin. Salamat, Lord God, dahil sa worship pa lang, sa praise and worship pa lang, Lord, bababa mo yung presensya, yung makapangyarihang presensya, ang bawat isa ay makakaranas, Lord God, ng yung kapangyarihan na dadaloy sa bawat isa, Lord God, at naniniwala kami maraming lalaya, maraming gagaling, Panginoon, at naniniwala kami, Lord God, ito, Lord God, ay mararanasan din ng maraming tao. Sa labas, maging sa online, Panginoon, na aming ginagawa, Lord, ikaw ang patuloy na kumilos sa ating Sunday service bukas. Pinagkakatiwala na po namin sa iyo, Lord God, ang mga gagamitin mo sa opening prayer, Lord God, sa iyong mensahero, Panginoon, na gagamitin mo pang maghayag ng iyong banal na salita. Patuloy, Lord God, na ngayon pa lang, punuin mo na siya ng iyong anointing, ng iyong apoy, ng wisdom na nagmumula sa iyo, at lahat lamang ng mamumutawin lalabas sa kanyang bibig ay patuloy, Lord God, na iyong salita lamang. At walang ibang makikita sa kanyang buhay, walang ibang madadakila, Panginoon, kundi ikaw lamang. Salamat po, Panginoon, dahil na lahat ng iyong lingkod
yung expectant heart, Lord God, yung open minds, open eyes, open ears, Panginoon, para sa pagdating ng iyong salita. Ito, Lord God, ay matitibo sa pinakamalalim na parte ng aming puso at Lord God, ito ay may matinting bunga at makikita, Panginoon, ang maraming tao sa labas. At sila, Lord God, ay madadala namin dito sa loob ng church in the name of Jesus. Salamat, Lord, dahil ang J1 Milani patuloy na palago ng palago para minaparami, Panginoon, ang magpapagamit at magtitiwala, Lord God, sa iyo. At ganun din, Lord God, sa J1 Brescia, kung paano mo sasamahan, Lord God, ang J1 Milan, kung paano mo pagtatagumpayan ang J1 Milan, Lord, ganun din ang ipaparanas mo sa J1 Brescia in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, dahil walang ibang kumikilos, walang ibang nagpaparanas ito, kundi ikaw lamang, Panginoon. At naniniwala kami, Lord God, ang lahat ng mga panalangin aming inilapit sa iyo, ang lahat ng aming mga iniyak sa iyo, Panginoon, nakikita mo ang aming mga puso. Ito, Lord God, ibibigyan mo ng katugunan in the name of Jesus. Salamat po, Lord God, dahil hindi mo kami bibiguin. Lahat ng ito, Lord God, ipinagkakatiwala po namin sa iyo. At sa iyong kalooban, Panginoon, ito po ay makapangyayari. Salamat, Lord! Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa, ng bawat nakikisa sa pananalangin, bawat isa, Lord God, na nandito. Ikaw po, Lord God, ang magbabalik sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw, Lord God. Lalabas kami, Lord God, sa bulwarang itong pinagpala at apoy na apoy, Lord God, hindi lamang sa pananalangin bagwas sa paglilingkod po sa iyo. Salamat, Lord God. We seal all our prayers with your most precious blood and we are claiming, Lord God, the victory of our prayers. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, taas po natin ating dalawang kamay. Gusto tinawa ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pagpapala ng Diyos Anak, at ang walang pagkikipisan sa Santo Espiritu, tayo lalabas at tahayo sa lugar na ito ang isang pagiging tunay na Kristiyano at andun ang pagpapala at pag-iingat ng Diyos. Lahat po tayo ng balik ng mataas na papuri, pagsamba, paglati